so excited for today. We're going on in Hi, Venezuela. Hello, Venezuela. Hello, apa kabar? I'm Agnes Aditya Rahajang, proudly representing Indonesia. A year ago, I never imagined to be on an international stage like this, but amazing things truly happen when you choose courage over comfort. Indonesia is a beautiful archipelago rich in culture and diversity, and I'm so honored to be sharing its spirit and its warmth with you all. Malpolska, thank you for having me. Indonesia, wow, I was impressed. Obviously, coming into this, I knew that Indonesia was very articulate and well-spoken. Her confidence on that stage tonight really impressed me. She was definitely one of the standout candidates for tonight's sashing ceremony. I can now see why a lot of people are definitely putting her as the number one for this year's Miss Supranational competition. She's definitely one of my standout candidates for tonight, hands down. Let me know your thoughts in the comment section. I think she did really good today. These are my top standout candidates for the Miss Supranational 2026 sashing ceremony. Zambia, Namibia, Costa Rica, Cambodia, Guatemala, Dominican Republic, Ecuador, Macau, Australia, South Africa, Philippines, Venezuela, Paraguay, France, Iceland, Czech Republic. Coming in at number 4 is Nigeria. My number 3 spot goes to India. My number 2 spot goes to Spain, and my number 1 standout candidate for the Miss Supranational 2026 sashing ceremony is Indonesia. She had the grace, the elegance, the poise. I loved her introduction. She was very articulate and well-spoken and very confident. Let me know in the comment section who are your standout candidates. Today is officially day 3 of the Miss Supranational experience. Ciao for now, guys. See you in the next one. The queen is here. Hello, Indonesia! Naging anak badan mo, guys, but she's still so beautiful. It's not like she's under the weather. She's been so amazing. So inyong napanood mga kapolitika itong mga latest na mga video clip dito sa nagaganap na Miss Supranational 2026 sa bansang Poland. At inyong ring napanood ang pinaka-highlight sa mga video itong pambato nga ng Indonesia ngayon na usap-usapan dito sa social media. At in fairness naman dito sa pambato ng Indonesia ay malakas ang kanyang fanbase at yung support ng mga netizen, ng mga Indonesian netizen dito sa kailang pambato na si Agnes Rahajing. So kung kaya ngayon mga kapolitika ang sabi ng mga Indonesian pageant supporters ay baka daw siya na ang susunod sa yapak ni Miss Supranational 2024 title holder na si Harashta Zara. So baka siya yung susunod doon sa yapak ng very controversial na Indonesian beauty queen na nanalo sa Miss Supranational na si Harashta. At nakikita rin po natin itong pambato ng Indonesia na sumasama siya sa mga Latinas at minsan ay nakakasama rin siya ni Katrina Ligado dito sa mga video clip natin nakikita sa social media. So itong si Agnes ay in fairness naman sa kanya, to be fair naman dito sa pambato ng Indonesia, ay mabait naman siya at napakinggan po natin yung kanyang communication skills at magaling rin itong pambato ng Indonesia. Pero pagdating sa kagandahan ay mas lamang pa rin talaga itong ating candidate na si Katrina Ligado. Pero ngayon kasi ay malakas ang support dito kaya Indonesia at magaling rin siya actually sa comm skills. So hindi natin alam kung ano yung mga mangyayari dito sa Miss Supra dahil very unpredictable din yung mga winner nila. Hindi natin alam at doon nga sa Miss Supranational 2024 kung saan is very controversial ay baka ganun ang hinahanap nila. So kung ganun ang tipo, ang prototype at magustuhan siya ng organization ay baka kay Indonesia rin talaga ibibigay ang corona ngayong taon. Pero kung patas yung laban mga kapolitika, nakikita ko dito pa rin yung pambato ng mga Latinas. Ang daming mga magagaling, ang daming mga magaganda, ang daming mga standout, ang daming mga nagsashine dito sa Miss Supranational.
So, in fact, nanalo na rin po itong Indonesia dito sa mga pa-award nila. Okay? So, hindi natin alam kung ano yung mga susunod na mangyayari, basta ang sa atin ang may papayo natin dito kay Katrina Ligado sa kanyang laban ay i-enjoy niya yung journey niya dito sa Miss Supranational all throughout, kasi yun ang pinaka-importante. Yung manalo or matalo man siya, at least is na-enjoy niya yung kanyang experience dito sa Miss Supranational 2026. So mahirap mag-expect dahil hindi natin alam kung sino ba talaga ang pipili ng organization, kung meron ding hindi naman din may pagkakailan na merong mikos-mikos rin itong Miss Supranational. Hindi siya 100% na talagang malinis, dahil kahit dito sa mundo ng beauty pageant ay meron pa rin talagang tinatawag natin na politika. So hindi natin alam kung ano ang kapalaran na naghihintay dito kay Katrina Ligado. Pero in fairness naman ay ginagawa lahat ni Katrina ang lahat ng kanyang makaya dito sa Miss Supra, at para sa akin is mas magaling pa rin yung ipinadala natin last year mga kapolitika na si Tara Valencia. So ito ay dapat challenge rin dito kay Katrina na mag-perform siya at magpakitang gilas siya dito sa Miss Supranational 2026. Okay, so yun po ang ating masabi at mag-reaction, at kinakailangan rin po ng ating suporta dito kay Katrina dahil nauungusan tayo. Itong si Indonesia ay kada post ng mga vloggers dito sa social media ay talagang marami ang mga views, marami ang mga reaction, which is nagpapakita na malaki ang supporters, ang fan base nitong Indonesia. So dapat is wag tayong magpahuli. Okay? So yun po mga kapolitika ang pinaka-latest na update dito sa mundo ng beauty pageant, in particular nga dito sa Miss Supranational. Ano po ang inyong masasabi dito sa pambato ng Indonesia na si Agnes Rahajing na laging dumidikit daw dito sa mga Latinas, at ang sabi nila ay mukhang Latina na rin daw itong si Miss Indonesia? May posibilidad kaya mga kapolitika na masundan ang kanilang pagkapanalo, kailang victory dito sa Miss Supranational 2024 na si Harashta Zara? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Hello, how are you? I feel incredible. Honestly, this night was so amazing. I'm not gonna lie, I was a little bit nervous before going on stage to be sashed by our queen, Eduarda. But I guess what I'm feeling right now is just so blessed to be here. But not only that, I feel so proud, especially to represent my country, Indonesia. Hello everyone, and hello pageant lovers Indonesia. Hello pageant lovers from all over the world. Thank you so much for all of your support. And I just, every time I see the DMs, the comments, the posts, I'm just so forever grateful for you all, and especially on this night, a very important night that kickstarts our supranational journey. And I just hope that I can do my best and make everyone proud. Love you! feel that you are leading on many phases actually, and leading them towards the contest. Yes. Like, Honestly, I'm so honored and so flattered, and it's honestly so crazy. Thank you for everyone who believes in me so much. I feel so incredibly touched, but sometimes I do feel like it could be pressure for me, but that only motivates me to show up better every day and really give my best. so Indonesia has just recently won Yes. Supranational. Yeah. Have you spoken with her? Of course. Yes, of course I've spoken with her. Thank you so much, Kak Harashta, for your guidance and for everything, and for just really inspiring me to know what is possible. And I'm not only proud, but I'm so grateful to be able to walk in your footsteps. And I hope to make you proud, and I hope to make your legacy even greater. Kak Harashta and also Kak Firsta and all my kakak Supra sisters, thank you so much for literally being the light and being my inspiration.